Ang pangalan ko ay Ernesto Ernie Santiago, 70 taong gulang, at ginising ako ng anak kong si Marilyn isang Martes ng umaga para sabihin sa akin na kailangan ko nang lisanin ang kwarto ko dahil maninirahan na sa amin ang mga biyena ng nobyo niya. Tatay, kailangan mo nang lumipat sa silid sa likod. Kailangan ng mga magulang ni Marco ang master's bedroom. Iyon ang eksaktong mga salitang lumabas sa bibig niya. Pero ang hindi niya alam, sa mismong sandali na hinihiling niya sa akin na iwanan ang silid na tinulugan ko sa loob ng 45 taon, nakagawa na ako ng pinakamatinding desisyon sa buong buhay ko. Ibebenta ko ang bahay nang hindi nagpapaalam kahit kanino. Ito ang kwento kung paanong ang isang anak ay kayang ipahiya ang kanyang ama nang ganoon na lang. Napipilitin niya itong gumawa ng matinding hakbang. Manatili kayo hanggang sa huli dahil ang maririnig ninyo ay magpapatunay na may mga limitasyon na hindi dapat tawiran, kahit pa sa sarili mong pamilya. At sabihin niyo sa akin kung anong lungsod kayo nakikinig dahil gusto kong malaman kung mayroon bang mga anak sa buong mundo na kayang paalisin ang sarili nilang ama sa sarili niyang kwarto. Ngunit bago ko ikwento kung paano ako humantong sa radikal na desisyong iyon, kailangan ko muna kayong ibalik sa nakaraan upang lubusan ninyong maintindihan kung anong klasing tao ang biglang pinaalis na parang isang nakakainis na nangungupahan dahil ang malapit ng matuklasan ng aking anak ay babaguhin ang buhay niya magpakailanman, pero hindi sa paraang inaasahan niya. Nagsimula ang lahat 3 taon na ang nakalipas nang hiwalayan ni Marilyn ang una niyang asawa, si Gino, pagkatapos ng 12 taong pagsasama. Mayroon silang 2 anak, si Jonas na 15 at si Sofia na 13. Napakatindi ng paghihiwalay para sa buong pamilya, lalo na para sa mga bata, na hindi maintindihan kung bakit hindi na maaaring magsama ang kanilang mga magulang. Nakatira akong mag-isa sa bahay kong may 4 na kwarto mula nang namatay ang aking asawa, si Elena, 5 taon na ang nakalipas. Nang tanungin ako ni Marilyn kung maaari ba siyang manirahan sa akin pansamantala, kasama ang mga bata hanggang sa makahanap siya ng maayos na lugar, siyempre, pumayag ako. Tay, pansamantala lang ito. Ilang buwan lang hanggang sa makahanap ako ng apartment para sa aming 3. Ang ilang buwan ay naging 1 taon at ang 1 taon ay naging 2. At nang inakala kong makukuha ko na rin sa wakas ang aking kapayapaan, nakilala ni Marilyn si Marco, isang diborsyado na 42 taong gulang at may 1 anak mula sa dati niyang kasal. Sa simula, mukha siyang mabuting tao, masipag, magalang at mapagmahal sa mga anak ni Marilyn. Tatay, ang galing ni Marco. Siya na ang lalaking hinintay ko sa buong buhay ko. Ang hindi niya sinabi sa akin noon ay may kasamang buong pakete si Marco. Hindi lang siya mayroong 10 taong gulang na anak na nagngangalang Miggy, kundi mayroon din siyang mga magulang na nangangailangan ng patuloy na atensyon. Ang mga magulang ni Marco, sina Ben at Aling Mila, ay 75 at 73 taong gulang ayon sa pagkakasunod. Si Ben ay dating bank manager bago nagretiro at si Aling Mila naman ay homemaker sa buong buhay niya. Ayon sa sabi ni Marco, ibinenta nila ang kanilang bahay para lumipat sa mas maliit na apartment. Pero hindi nangyari ang mga bagay tulad ng inaasahan nila. Don Ernie, sabi sa akin ni Marco noong una ko silang nakilala. Nahihirapan po ang mga magulang ko sa ngayon. May problema sa papeles ang apartment na binili nila at kinailangan nilang lumabas. Siyempre, wala silang matutuluyan. Si Marilyn, na lubos na in love kay Marco, ay agad nag-alok ng tulong. Tay, hindi mo ba naiisip na maaari nating patuluyin ang mga magulang ni Marco dito sa bahay, pansamantala? Dito sa bahay, Marilyn, 5 na tayong nakatira dito. Ngayon, magiging 7 tayo. Pansamantala lang, Tay, hanggang sa maayos lang nila ang sitwasyon nila. Pansamantala, ang mahiwagang salita na ginagamit ng anak ko sa tuwing gusto niya akong kumbinsihin sa isang bagay na alam niyang hindi ko magugustuhan. Pero ang talagang nakasama ng loob ko ay hindi ang gusto niyang tulungan ang mga magulang ng nobyo niya. Ang nakasama ng loob ko ay ang paraan ng pagpaplano niya. Hindi bilang isang konsultasyon sa pagitan ng mga matatanda, kundi isang desisyon na naisagawa na at kailangan ko na lang tanggapin. Tay,
Naisip namin na maaari nilang gamitin ang guest room. Magiging komportable sila roon. Ang guest room ang pinakamaliit na kwarto sa bahay. Mayroon itong lumang double bed, isang maliit na aparador, at bintana na nakaharap sa bakuran ng kapitbahay. Hindi iyon ang matatawag kong super komportable para sa dalawang matatanda. Pero pumayag ako dahil anak ko siya, dahil in love siya, dahil inakala kong talagang pansamantala lang iyon. Dumating sina Kaben at Aling Mila, isang Sabado ng umaga na may 3 malalaking maleta at isang ugali na agad nagparamdam sa akin na hindi ito magiging pansamantala tulad ng sinasabi nila. Ernie, sabi sa akin ni Kaben habang tinutulungan ko siyang umakyat sa hagdan-dala ang mga maleta. Dapat mong malaman na lubos naming pinahahalagahan ang pagiging mapagpatuloy mo. Sana ay hindi kami maging istorbo. Sana ay hindi kami maging istorbo. Sikat na huling salita. Ang mga unang araw ay medyo tahimik. Nanatili sina Kaben at Aling Mila sa kanilang kwarto. Hindi sila masyadong lumabas at sinubukan nilang hindi makagulo. Ngunit unti-unti, nagsimulang magbago ang dinamika ng bahay. Nagsimulang magbigay ng opinyon si Aling Mila tungkol sa nilulutong pagkain. Ay Marilyn, hindi mo ba naiisip na sobrang alat nito? Nagsimulang kontrolin ni Kaben ang aircon. Ernie, maaari bang babaan natin ng kaunti ang temperatura? Naiinitan si Mila. At ang pinakamasama sa lahat, nagsimula silang magreklamo tungkol sa guest room. Marilyn, narinig kong sabi ni Aling Mila sa anak ko isang hapon, ang kwarto na iyon ay napakaliit para sa aming dalawa. Hindi man lang mabuksan ni Ben ng buo ang maleta niya. Dagdag pa ni Kaben, napakalambot ng kama na iyon para sa likod ko. Sabi ng doktor, kailangan ko ng mas matigas na mattress. Syempre. Ngayon pala, ang guest room ko ay hindi na umaabot sa mga pamantayang medikal na kailangan ng mga hindi ko inimbitahang bisita. Ngunit ang talagang nagsimulang makasama ng loob ko ay ang pagtrato sa akin ni Marilyn, na parang isa akong nangungupahan sa sarili kong bahay. Tay, maaari bang huwag kang gumamit ng shower ng masyadong maaga sa umaga? Nagigising sina Kaben at Aling Mila. Tay, maaari bang huwag masyadong malakas ang volume ng TV sa gabi? Nahihirapan si Kaben matulog. Nabuhay ako ng 70 taon nang walang nagsasabi sa akin kung anong oras ako maliligo o kung anong volume ang gagamitin ko sa TV. Ngunit bigla, ang nakasanayan ko sa buong buhay ko ay kailangang umangkop sa pangangailangan ng mga bisita na dumating sa bahay ko nang walang petsa ng pag-alis. 1 buwan pagkatapos nilang dumating, tumaas ang mga reklamo sa isang bagong antas. Marilyn, sabi ni Aling Mila sa anak ko habang nag-aalmusal, ang kwarto na iyon ay talagang hindi angkop para sa mga taong nasa edad namin. Nagigising si Ben tuwing gabi dahil sa sakit sa likod. At ano ang iminumungkahi mo? Tanong ni Marilyn. At doon ko narinig ang pinakawalang katuturang mungkahi sa buhay ko. Well, mas malaki ang kwarto ng tatay mo, may private bathroom iyon, at sigurado akong mas maganda ang mattress niya. Hindi ba pwedeng magpalitan? Magpalitan? Iminumungkahi ng babaeng ito na iwanan ko ang aking master's bedroom upang maging mas komportable siya at ang kanyang asawa sa sarili kong bahay. Inasahan ko na agad na tatanggi si Marilyn sa nakakatawang mungkahi na iyon. Inasahan ko na sasabihin niya na ang kwarto ko ay akin, na ako ang may-ari ng bahay, na kung hindi sila komportable, maaari silang maghanap ng ibang lugar. Pero hindi. Sa halip, tiningnan ako ng anak ko ng may ekspresyon na inilalabas niya sa tuwing hihingi siya ng isang bagay na alam niyang hindi ko magugustuhan. Tay, ano sa tingin mo ang ideya? Ano sa tingin ko, Marilyn? Anong ideya? Ang ideya na magpalit ng kwarto kasama sina Kaben at Aling Mila. Seryoso ka ba? Tay, matatanda na sila. May problema sila sa kalusugan, kailangan nilang maging mas komportable. Matatanda. Si Kaben ay 75 at ako ay 70. Kailan pa naging matatanda ang 50 taong pagkakaiba na karapat-dapat para sa kwarto ko? Marilyn, iyon ang kwarto ko. Diyan ako natulog kasama ang nanay mo sa loob ng 25 taon. Diyan siya namatay sa mga bisig ko. Tay, alam kong may halaga iyon sa emosyon mo,
pero pansamantala lang. Pansamantala, muli ang salitang iyon. At paano kung tumanggi ako? Tay, hindi ka tatanggi. Lagi kang mapagbigay na tao. Mapagbigay. Ginagamit ng anak ko ang kabutihan ko laban sa akin para kumbinsihin akong ibigay ang kwarto ko sa mga biyenan niya. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nagpuyat ako sa pag-iisip tungkol sa usapan, sa mukha ng pag-asam ni Marilyn, sa ngiti ng kasiyahan ni Aling Mila nang naintindihan niya na sineseryoso ng anak ko ang mungkahi niya. Pakiramdam ko, para akong estranghero sa sarili kong bahay. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, lumapit sa akin si Kaben ng may peking ngiti na ginagamit ng mga tao kapag may gusto sila. Ernie, ikinuwento sa amin ni Marilyn ang tungkol sa posibilidad na magpalitan ng kwarto. Gusto naming malaman mo na lubos namin itong pinahahalagahan. Hindi pa ako nagdedesisyon, sagot ko. Oo naman, hindi kami nagmamadali. Pero gusto naming malaman mo na kung papayag ka, kami ang bahala sa pagpapanatili ng kwarto sa perpektong kondisyon. Sila ang bahala sa pagpapanatili ng kwarto ko sa perpektong kondisyon sa sarili kong bahay. Ang kapal ng mukha ng mga taong ito ay walang limitasyon. Sa mga sumunod na araw, tumindi ang pressure. Nagsimulang magreklamo si Aling Mila ng mas malakas tungkol sa sakit ng likod. Nagsimulang banggitin ni Kaben ang mga problema niya sa pagtulog sa bawat pag-uusap at nagsimulang tingnan ako ni Marilyn nang may mukha ng pagkadismaya na inilalabas niya kapag hindi ko ginagawa ang inaasahan niya. Tay, sabi niya sa akin isang hapon habang umiinom kami ng kape. Talagang nahihirapan si Kaben sa kwarto na yon. Kahapon, narinig ko siyang nagrereklamo ng sakit sa buong gabi. At bakit hindi sila maghanap ng mas komportabling matitirhan? Tay, alam mong wala silang kakayahan sa pera sa ngayon. Siyempre, wala silang kakayahan sa pera, pero may kakayahan silang hilingin sa akin na iwanan ko ang kwarto ko para lang maging mas komportable sila. Ang lohika ay hindi mapag-aalinlanganan. Marilyn, naiintindihan mo ba ang hinihiling mo sa akin? Hinihiling ko sa iyo na maging maunawain ka sa dalawang matatanda na dumadaan sa mahirap na panahon. Hinihiling mo sa akin na iwanan ang silid na tinirhan ko kasama ang nanay mo, kung saan siya namatay, kung saan naroon ang lahat ng pinakamahalaga kong alaala. Tay, alaala lang iyon. Maaari mong dalhin ang mga alaala na iyon sa kahit anong kwarto. Alaala lang. Niliit ng anak ko ang 25 taon ng kasal at 45 taon ng buhay sa kwarto na iyon sa alaala lang. Ang labis na nakapagpasakit sa akin ay nang nagsimula silang pag-usapan ng isyu sa harap ng aking mga apo. Jonas, sabi ni Aling Mila sa apo ko habang naghahapunan, hindi mo ba naiisip na dapat maging mas maunawain ang lolo mo sa amin? Maunawain paano? Tanong ni Jonas na walang naiintindihan. Well, kami ay matatanda na at kailangan namin ng mas komportabling matutulugan. Ang lolo mo ang may pinakamalaking kwarto sa bahay. Tiningnan ako ng apo ko nang may pagkalito. Lolo, lilipat ka ng kwarto? Sana, oo, sagot ni Kaben ng may ngiti. Iyon ay isang napakagandang gesture mula sa kanya. Ginagamit nila ang sarili kong mga apo para i-pressure ako. Ginagawa nilang isang pampamilyang issue ang isang pribadong desisyon kung saan ako ang lumalabas na egoista na hindi gustong tulungan ang mahihirap na matatandang may sakit. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang kapatid kong si Belen na nakatira sa Rosario. Belen, kailangan kong ikwento sa iyo ang nangyayari dito. Ikinuwento ko sa kanya ang buong sitwasyon. Paano dumating ang mga biyenan ni Marilyn? Paano sila nanirahan? At paano ngayon gusto na nila ang kwarto ko? Ernie, sabi niya pagkatapos niyang pakinggan ang lahat, alam mo bang ginagawa ka nilang tanga? Tratuhin ka na parang nangungupahan sa sarili mong bahay. At ang mas masakit, ang sarili mong anak ang namumuno sa pang-aabuso. Pero Belen, in love si Marilyn. Gusto niyang tulungan ang pamilya ng nobyo niya. Ernie, ibang usapan ang tumulong at ibang usapan ang tapakan ang sarili mong ama. Sa tingin mo ba, kung baliktad ang sitwasyon, ibibigay sa iyo ng mga magulang ni Marco ang master's bedroom nila? Tama si Belen. Alam kong tama siya pero alam ko rin na kung tatanggi ako, gagawin ni Marilyn ang buhay ko na miserable.
Paparamdamin niya sa akin na nagkasala ako araw-araw. Gagawin niya akong kontrabida sa kwento. At ano ang iminumungkahi mong gawin ko? Ernie, 70 taong gulang ka. Gusto mo bang gugulin ang huling mga taon mo sa buhay na inaapi sa sarili mong bahay? Kung gayon ano, palayasin ko ang anak ko at ang mga apo ko? Hindi kuya, pero maaari kang maglagay ng limitasyon. Maaari kang magsabi ng hindi. Pagkatapos kong makipag-usap kay Belen, lalo akong lumakas. Tama siya. Bahay ko ito, kwarto ko ito, buhay ko ito. Hindi ako kailangang sumuko sa emotional blackmail ng mga bisita na naging ilegal na naninirahan. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, nagdesisyon akong magsalita ng malinaw. Marilyn, gusto kong malaman mo na nagdesisyon akong hindi magpalit ng kwarto. Napakatahimik sa mesa. Tumigil sa pagnguya si Caben. Tiningnan ako ni Aling Mila ng may pagkagulat. Umubo ng pilit si Marco. Sigurado ka, Tay? Lubos akong sigurado. Iyan ang kwarto ko at diyan ako matutulog. Pero Tay, talagang kailangan ni Caben at Aling Mila. Marilyn, sina Caben at Aling Mila ay bisita sa bahay ko. Ang mga bisita ay umaangkop sa mga kondisyong inaalok sa kanila. Hindi sila nagdedemanda ng pagbabago. Nag-ubo si Caben. Ernie, naiintindihan namin ang posisyon mo pero walang pero, Caben. Kung hindi komportable para sa inyo ang guest room, malaya kayong maghanap ng ibang lugar na matitirhan. Ang tensyon ay napakalalim. Tiningnan ako ni Marilyn ng may halong galit at pagkadismaya. Tay, hindi ako makapaniwala na ganoon ka ka-egoista. Egoista. Dahil gusto kong matulog sa sarili kong kwarto, sa sarili kong bahay. Egoista ka dahil hindi mo iniisip ang pangangailangan ng iba. Marilyn, sa loob ng 3 taon, inisip ko ang pangangailangan mo nang pinayagan kitang tumira dito kasama ang mga anak mo. Pagkatapos, inisip ko ang pangangailangan ni Caben at Aling Mila nang pinayagan ko rin silang tumira dito. Kailan naman iisipin ng isang tao ang pangangailangan ko? Ang diskusyong iyon ang naging simula ng giyerang malamig sa sarili kong bahay. Hindi na ako kinakausap ni Marilyn, maliban kung talagang kailangan. Malamig akong binabati ni Caben at Aling Mila. Maging si Marco, na hanggang noon ay magalang sa akin, ay nagsimula na akong tingnan na parang isa akong balakid sa kaligayahan ng pamilya nila. Pero, nagpakatigas ako. Bahay ko ito, kwarto ko ito. Desisyon ko ito. Hindi ako susuko sa emotional blackmail. Gayunpaman, lumala ang mga bagay nang nagsimulang magkaroon si Caben ng mas madalas na crisis sa gabi, mga daing ng sakit na naririnig sa buong bahay, patuloy na reklamo tungkol sa likod niya, tungkol sa mattress, tungkol sa kakulangan ng espasyo. Malinaw na nag-e-eksakto siya ng mga sintomas para makalikha ng karagdagang pressure. Tay, sabi sa akin ni Marilyn isang umaga, pagkatapos ng isang partikular na maingay na gabi ni Caben. Talaga bang mananatili kang manhid? Ang kawawang Caben ay hindi makatulog. Marilyn, kung may seryosong problema sa kalusugan si Caben, dapat siyang magpatingin sa doktor, hindi hilingin sa akin ang kwarto ko. Nagpatingin na siya sa doktor. Sabi ng doktor, kailangan niya ng matigas na mattress at mas maluwag na kwarto. Kung gayon, bumili siya ng matigas na mattress para sa guest room. Hindi ka maaaring maging ganoon ka walang puso, Tay. Hindi ako walang puso, Marilyn. Ako ang may-ari ng sarili kong bahay. Ang mga sumunod na linggo ay hindi na matatagalan. Pinalakas ni Caben ang mga daing niya sa gabi. Nagsimulang magbuntong hininga si Aling Mila nang may pagkadrama sa tuwing makikita niya ako. Kinakausap ako ni Marilyn ng paiisa-isa lang. Iniiwasan ni Marco ang eye contact, pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang makita kung paano nagsimulang magbago ang tingin sa akin ng mga apo ko. Si Jonas, na laging malapit sa akin, ay tila malayo na ngayon. Lolo, sabi niya sa akin isang hapon, bakit ayaw mong tulungan sina Caben at Aling Mila? Jonas, tinutulungan ko sila. Binibigyan ko sila ng libreng tirahan at pagkain sa bahay ko. Pero sabi ni Mama, maaari ka pa raw gumawa ng mas higit pa. Anong mas hihigit pa ang magagawa ko? Ibigay ang kwarto mo. Jonas,
Ibibigay mo ba ang kwarto mo kung hihilingin sa iyo ng isang tao? Hindi ko alam, Lolo, pero matanda ka na. Baka hindi mo na masyadong iniisip iyon. Ayan ang problema. Ang sarili kong mga apo ay nagsisimula ng maniwala na dahil matanda ako, mas mababa ang halaga ng pangangailangan ko, na dahil lolo ako, kailangan kong isakripisyo ang lahat para sa kaginhawaan ng iba. Umiinit ang sitwasyon hanggang sa nag-umapaw na ang salop isang Martes ng umaga. Hindi ako masyadong nakatulog dahil daing ng daing si Kaben sa buong gabi. Nagising ako ng maaga, tulad ng dati, para magtimpla ng kape at magbasa ng dyaryo ng payapa bago magising ang buong bahay. Ngunit nang bumaba ako sa kusina, nakita ko si Marilyn na naghahanda ng almusal na may kakaibang sigla. "Magandang umaga, Tay," sabi niya sa akin, nang may ngiti na hindi ko nakita sa loob ng ilang linggo. "Maayos ba ang tulog mo?" "Hindi masyado. Nagdaing si Kaben ng sakit sa buong gabi." "Oo, alam ko. At iyon mismo ang gusto kong pag-usapan natin." Nagsalin siya ng tasa ng kape at umupo sa harap ko na may ugali na inilalabas niya kapag nakagawa siya ng mahalagang desisyon. "Tay, nag-usap kami ni Marco sa buong gabi." "Ah, oo. At anong konklusyon ang narating ninyo?" "Ang konklusyon namin ay hindi na maaaring magpatuloy pa ito. Sumasang-ayon ako, dapat nang maghanap ng ibang matitirhan sina Kaben at Aling Mila." "Hindi, Tay. Ang solusyon ay hindi ang pag-alis nila. Ang solusyon ay ang lumipat ka sa silid sa likod." "Ano?" "Ang narinig mo, kailangan mo nang lumipat sa silid sa likod. Sila Kaben at Aling Mila ang gagamit ng kwarto mo." Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. "Marilyn, pinaalis mo ako sa sarili kong kwarto." "Hindi kita pinaalis, Tay. Nire-relocate kita. Nire-relocate sa sarili kong bahay." "Tay, iyan lang ang makatwirang solusyon. Talagang kailangan ni Kaben ang kwartong iyon dahil sa mga medikal na dahilan. At ang mga emosyonal kong dahilan, wala lang. Ang mga emosyonal mong dahilan ay naiintindihan, pero mas mahalaga ang mga medikal na dahilan ni Kaben." Nanatili akong nakaupo ng tahimik, pinoproseso ang narinig ko. Ang sarili kong anak ay nag-i-inform sa akin na papaalisin ako sa kwarto ko. Hindi siya humihiling. Nag-i-inform siya. "At paano kung tumanggi pa rin ako?" "Tay, sana ay hindi ka tumanggi. Napaka-egoista mo na kung ganyan." "At paano kung tumanggi pa rin ako?" "Kung gayon, kailangan nating gumawa ng ibang hakbang." "Anong hakbang, Marilyn?" "Hindi na natin gustong umabot pa roon, Tay. Sana ay maintindihan mo na ito ang pinakamahusay para sa lahat. Para sa lahat o para kina Kaben at Aling Mila. Para sa buong pamilya, Tay, kasama ka na. Makikita mo, napakatahimik ng silid sa likod." "Ang silid sa likod, ang silid na ginagamit namin para sa mga lumang gamit. Ang pinakamaliit at pinakamadilim na kwarto sa bahay. Iyon ang lugar na itinuring ng anak ko na angkop para sa kanyang 70 taong gulang na ama." "Marilyn, naiintindihan mo ba ang sinasabi mo sa akin?" "Sinasabi ko sa iyo na maging praktikal, Tay. Sinasabi mo sa akin na iwanan ko ang kwarto ko upang maging mas komportable ang dalawang estranghero. Hindi sila estranghero, Tay. Sila ang pamilya ni Marco at malapit na rin silang maging pamilya ko." "Ah, iyan ang susi." Nag-propose na si Marco ng kasal at itinuring na ni Marilyn na mas mahalaga ang mga biyenan niya kaysa sa sarili niyang ama. "Kailan mo inaasahan na gagawin ko ang paglipat na ito?" "Ngayon, Tay. Nagkaroon si Kaben ng napakagandang gabi. Hindi na tayo maaaring maghintay pa." "Ngayon?" "Oo. Tutulungan ka ni na Marco at ng mga bata na ilipat ang mga gamit mo sa silid sa likod." Hindi ako makapaniwala sa bilis na pinlano nila ang pagpapaalis sa akin. Lahat ay nakaayos na. Ang kulang na lang ay ang kooperasyon ko. At kung hindi ako makikipagtulungan, gagawa sila ng ibang hakbang. Tumayo ako mula sa mesa nang hindi tinapos ang kape ko. "Sige, Marilyn, ililipat ko ang mga gamit ko." "Talaga, Tay? Hindi ka magdudulot ng problema?" "Hindi ako magdudulot ng problema." Nagliwanag ang mukha niya. "Alam kong maiintindihan mo, ikaw ang pinakamabuting tatay sa mundo. Ang pinakamabuting tatay sa mundo. Ang parehong tatay na pinaalis niya sa kwarto.
Umakyat ako sa kwarto ko at isinara ang pinto. Umupo ako sa kama kung saan ako natulog sa loob ng 45 taon at gumawa ng pinakaradikal na desisyon sa buhay ko. Kung naniniwala ang anak ko na maaari niya akong tratuhin na parang isang nakakainis na nangungupahan sa sarili kong bahay, nagkakamali siya. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang pinakamalaking real estate agency sa lungsod. Magandang umaga. Nagsasalita si Ernesto Santiago. Mayroon akong bahay na ibebenta. Anong uri ng bahay, Ginoong Santiago? Isang bahay na may 4 na kwarto sa subdivision na San Rafael. Kailangan ko itong ibenta urgent. Urgent paano? Kailangan kong may pumunta ngayon din para i-appraise. Gusto kong isara ang benta sa loob ng wala pang 1 linggo. Sigurado ba kayo, Gino? Ang ganoong kabilis na benta ay kadalasang nangangahulugang kailangan mong tanggapin ang mas mababang presyo. Sigurado ako. Ang presyo ay hindi ang pinakamahalaga. Pagkaraan ng 2 oras dumating ang appraiser. Isang batang lalaki, napaka-profesional na umikot sa buong bahay habang kumukuha ng mga litrato at sukat. Napakagandang property nito, Ginoong Santiago, nasa mahusay na kondisyon. Magkano sa tingin mo ang halaga nito? Sa normal na benta, maaari kayong humingi ng 12,000. Pero kung kailangan ninyong magbenta ng mabilis, kailangan ninyong makontento sa mga 9,500,000. Perpekto. Gaano katagal kayo bago makahanap ng mamimili? Sa presyo na iyon malamang 1 linggo. Isang bargain iyan para sa sino mang mamimili. Mahusay. Ihanda ang mga papeles. Habang tinatapos ng appraiser ang kanyang trabaho, inimpake ko ang pinakamahalaga kong gamit sa 2 maleta. Damit, dokumento, litrato ni Elena, ilang bagay na may sentimental value. Ang lahat ng talagang kailangan ko ay kasya sa 2 maleta. Nang umalis ang appraiser, bumaba ako dala ang mga maleta ko at inilagay ang mga iyon sa tabi ng pinto. Nakita ako ni Marilyn mula sa kusina. Natapos mo na bang ilipat ang mga gamit mo sa silid sa likod? Hindi, Marilyn. Natapos ko nang mag-impake para umalis. Umalis? Saan ka pupunta? Aalis ako sa bahay ko. Paanong aalis ka sa bahay mo? Aalis ako dahil hindi na ito ang bahay ko. Kapag may makapagpapaalis sa akin sa sarili kong kwarto, nangangahulugan iyan na hindi na ako ang may-ari. Tay, huwag kang maging dramatic. Walang umaalis sa iyo. Hindi? Kung gayon, ano ang ginawa mo lang? Hiningi ko sa iyo na magpalit ng kwarto. Hindi mo hiningi, Marilyn. In-inform mo ako. Sinabi mo sa akin na kailangan kong lumipat sa silid sa likod para magamit ng mga biyenan mo ang kwarto ko. Pero tay, pansamantala lang. Marilyn, tama na ang salitang iyan. Walang pansamantala sa nangyayari sa bahay na ito. Hinding-hindi aalis sina Ben at Aling Mila. At alam mo iyan. Sa sandaling iyon, lumabas si Marco. Ernie, anong nangyayari? Ang nangyayari, Marco, aalis ako sa bahay ko. Bakit? Dahil sa isyu ng kwarto, dahil sa isyu ng galang, Marco, o mas tamang sabihin, dahil sa kawalan ng galang. Pero Ernie, maaari nating ayusin ito. Baka pwede nating ayusin ang silid sa likod, gawin itong mas komportable. Marco, ang problema ay hindi kung anong kwarto ang ibibigay sa akin. Ang problema ay binibigyan ako ng kwarto sa sarili kong bahay. Nag-hysterical si Marilyn. Tay, hindi ka maaaring umalis. Bahay mo ito. Bahay ko ito, Marilyn. Hanggang sa nagdesisyon ka na mas may karapatan sina Ben at Aling Mila kaysa sa akin. Tay, hiningi ko lang sa iyo na magpalit ng kwarto. Pinaalis mo ako sa kwarto ko para ibigay sa 2 estranghero. Hindi sila estranghero para sa akin. Estranghero sila. At ang mas masahol pa, sila ay mga estranghero na mas kaunti ang respeto sa akin kaysa sa respeto ko sa kanila. Lumabas sina Ben at Aling Mila sa sala, naakit sa mga sigawan. Nang makita nila ang mga maleta ko, agad nilang naintindihan ang nangyayari. Ernie, sabi ni Ben, hindi mo kailangang umalis dahil sa amin. Maaari kaming maghanap ng ibang solusyon. Ang solusyon, Ben, ay ang maghanap kayo ng ibang matitirhan. Pero dahil mas pinili ng anak ko na paalisin ako kaysa hilingin sa inyo na umalis, ako na ang aalis. Tay, huwag mong sabihin yan, sigaw ni Marilyn.
Hindi kita pinaaalis. Hindi. Kung gayon, ano ang ginagawa mo sa akin? Hinihiling ko sa iyo na maging maunawain ka. Hinihiling mo sa akin na iwanan ang kwarto ko, lumipat sa pinakapangit na kwarto sa bahay, tanggapin na tratuhing parang mamamayan ng pangalawang uri sa sarili kong bahay. Tay, nag-e-exaggerate ka. Nag-e-exaggerate. Marilyn, lilipat ka ba sa silid sa likod para matulog ang dalawang estranghero sa kwarto mo? Tumahimik siya dahil alam niya ang sagot. Bumaba ang mga apo ko para tingnan kung anong nangyayari. Lolo, bakit may mga maleta ka? Dahil aalis na ako, Jonas. Aalis ka, Lolo? Magbabakasyon? Hindi, mahal. Aalis ako magpakailanman. Nagsimulang umiyak si Jonas. Bakit ka aalis magpakailanman? Dahil nagdesisyon ang mama mo na mas mahalaga sina Ben at Aling Mila kaysa sa akin. Hindi iyan totoo, sigaw ni Marilyn. Ikaw ang tatay ko. Ako ang tatay mo, pero mas masama ang pagtrato mo sa akin kaysa sa mga bisita mo. Tay, maayos pa ba ito? Hindi, Marilyn, hindi na maayos. Kapag pinilit ka ng isang tao na lisanin ang sarili mong kwarto, wala nang balikan. At saan ka pupunta? Sa isang lugar kung saan ako rerespetuhin. Pero tay, wala kang ibang lugar. Bibigyan ko ang sarili ko ng lugar kung saan ako rerespetuhin. Doon ko binitawan ang bomba na magbabago sa lahat. Marilyn, ipinabenta ko na ang bahay. Ano? Ang narinig mo, ang bahay na ito ay ibebenta sa susunod na linggo. Ang katahimikan ay nakabibingi. Tiningnan ako ng lahat na parang sinabi kong ang bahay ay magiging isang spaceship. Tay, baliw ka na ba? Hindi ako baliw, Marilyn. Pagod lang ako. Hindi mo maaaring ibenta ang bahay. Maaari ko at ibebenta ko. Bahay ko ito, nakapangalan sa akin at maaari kong gawin ang anumang gusto ko dito. Pero tay, nakatira kami dito. Nakatira kayo dito dahil pinayagan ko. Pero kung tratuhing parang nangungupahan, mas gugustuhin ko na lang maging may-ari sa ibang lugar. At anong gagawin namin? Ang parehong gagawin ninyo sa akin, umangkop. Tay, nagbibiro ka lang, di ba? Marilyn, kailanman ay hindi ako naging seryoso sa buhay ko. Umubo ng pilit si Ben. Ernie, baka masyado tayong nagmamadali. Maaari nating pag-usapan ito ng parang matatanda. Ben, ako ay isang 70 taong gulang na matanda na pinaalis sa kwarto niya sa sarili niyang bahay. Walang mas matanda pa sa pagkuha ng kontrol sa aking property. Pero saan ka pupunta? Bibibili ako ng condo unit kung saan walang makapagpapaalis sa akin sa sarili kong kwarto. Gamit ang anong pera? Gamit ang pera mula sa benta ng bahay na ito. Umupo si Marilyn sa sofa, hawak ang ulo. Hindi ako makapaniwala na ginagawa mo ito. Hindi ako makapaniwala na pinilit mo akong gawin ito. Hindi kita pinilit. Hindi. Kung gayon, ano ang ginawa mo lang kaninang umaga? Hiningi ko sa iyo na magpalit ng kwarto. Inutusan mo akong magpalit ng kwarto. Hindi mo ako kinonsulta. Hindi mo ako tinanong kung sumasang-ayon ako. Ininform mo ako ng isang desisyon na nagawa na nang wala ako. Sumingit si Marco. Ernie, naiintindihan ko na galit ka, pero ang pagbebenta ng bahay ay napaka-extreme. Extreme? Alam ninyo kung ano ang extreme? Ang paalisin ng sarili mong ama sa kwarto niya para maging mas komportable ang dalawang estranghero. Hindi estranghero ang mga magulang ko, sabi ni Marco. Para sa akin, estranghero sila, Marco. At mas kaunti ang respeto nila sa akin kaysa sa sino mang estranghero. Hindi iyan totoo. Hindi? Hihilingin mo ba sa isang estranghero na iwanan ang kwarto niya sa sarili niyang bahay? Sa wakas, nagsalita si Aling Mila. Ernie, kailanman ay hindi namin ginusto na magdulot ng problema. Aling Mila, hindi kayo ang nagdulot ng problema. Ang anak ko ang nagdulot ng problema nang nagdesisyon siya na mas mahalaga kayo kaysa sa akin sa sarili kong bahay. Pero anong mangyayari sa mga bata? Matututunan ng mga bata ang isang napakahalagang aral na may kahihinatnan ng mga aksyon. Tay, hindi mo maaaring parusahan ang mga anak ko dahil sa ginawa ko. Hindi ko sila pinarurusahan, Marilyn. Tinuturuan ko sila na kapag nawalan ka ng respeto sa isang tao, maaaring magdesisyon ang taong iyon na lumayo sa iyo. At kailan ibebenta ang bahay?
Darating ang abogado sa Lunes. Isasara ang operasyon sa Biyernes. 1 linggo. Hindi mo kami maaaring paalisin sa loob ng 1 linggo lang na paunawa. Pinaalis ninyo ako sa kwarto ko ng walang paunawa. Iyan ay iba. Bakit iba, Marilyn? Dahil inakala mo na kailangan kong tiisin ang anumang bagay dahil tatay mo ako. Pero lumalabas na hindi ko kailangang tiisin ang anumang bagay. Nagsimulang umiyak ang apo kong si Sofia. Lolo, hindi mo na ba kami mahal? Mahal na mahal ko kayo, mahal. Pero hindi ako maaaring manirahan kung saan ako ay walang respeto. Rinerespeto ka namin, sabi ni Jonas. Rinerespeto ninyo ako, pero ang mama ninyo hindi. Rinerespeto kita, sigaw ni Marilyn. Rinerespeto mo ako? Ang paalisin ako sa kwarto ko, rerespetuhin mo ako? Ito ay isang praktikal na solusyon. Ito ay isang kahihiyan, Marilyn, at hindi na ako tumatanggap ng kahihiyan. At paano kung umalis sina Ben at Aling Mila? Kung sabihin namin sa kanila na maghanap ng ibang lugar? Huli na para diyan. Bakit huli na? Dahil naipakita mo na kung anong lugar ang inookupahan ko sa buhay mo. Naipakita mo na kapag kailangan mong pumili sa pagitan ng tatay mo at ng mga biyenan ng nobyo mo, pinili mo ang mga biyenan. Hindi iyan totoo, sigaw ni Marilyn ulit. Hindi totoo. Kung gayon, bakit pinaalis mo ako sa kwarto ko sa halip na hilingin sa kanila na maghanap ng ibang lugar? Dahil kailangan nila, dahil nagreklamo sila at nagdesisyon ka na mas madaling istorbohin ang tatay mo kaysa istorbohin sila. Nag-ubo si Ben. Ernie, Mila at ako, maaari kaming umalis ngayon din kung iyon ang solusyon sa problema. Hindi na iyan solusyon sa anumang bagay, Ben. Nagawa na ang pinsala. Anong pinsala? Ang pinsala ng pag-alam na itinuturing ako ng sarili kong anak na mas mababa ang halaga kaysa sa inyo. Hindi iyan totoo, sigaw ni Marilyn. Hindi totoo. Kung gayon, bakit nang nagreklamo si Ben ng sakit sa likod? Ang solusyon ay ang paalisin ako sa kwarto ko. Bakit hindi bumili ng mas magandang mattress? Bakit hindi dinala sa doktor? Bakit hindi naghanap ng ibang matitirhan para sa kanya? Tumahimik siya dahil alam niya na tama ako. Dahil mas madaling istorbohin ang matanda kaysa maghanap ng tunay na solusyon. Huwag mong sabihin iyan. Iyan ang totoo, Marilyn, at masakit ang totoo. At paano kung mangako ako na hinding-hindi na mangyayari ang ganon? Marilyn, hindi na ako naniniwala sa mga pangako. Naniwala ako sa pangako mo na sina Ben at Aling Mila ay pansamantala lang dito. Naniwala ako sa pangako mo na hindi sila magiging istorbo. Naniwala ako sa lahat ng mga pangako mo at lahat ay nasira. Pero tay, lahat ng tao ay nagkakamali. Ang paalisin ang tatay mo sa kwarto niya ay hindi pagkakamali, Marilyn. Iyan ay isang desisyon. Isang desisyon na nagpakita sa akin kung ano ang eksaktong iniisip mo tungkol sa akin at kung ano ang iniisip ko tungkol sa iyo. Iniisip mo na ako ay isang matanda na maaari mong kontrolin tulad ng gusto mo. Iniisip mo na maaari kong tiisin ang anumang kahihiyan dahil ako ang tatay mo. Iniisip mo na mas mababa ang halaga ng pangangailangan ko kaysa sa sinumang tao. Sinubukan ni Marco na mamagitan. Ernie, baka nagkamali tayong lahat. Maaari tayong magsimulang muli. Marco, ayaw kong magsimulang muli. Gusto kong magsimula sa ibang lugar. Pero hindi ka ba nalulungkot na iwanan ang bahay na ito? Mas nalulungkot ako na manirahan sa isang bahay kung saan hindi ako rinerespeto, kaysa iwanan ng isang bahay kung saan ako ay naging masaya. At ang mga alaala mo sa asawa mo? Ang mga alaala, dinadala ko. Ang mga kahihiyan, iniiwan ko dito. Nagsimulang umiyak si Marilyn. Tay, pakiusap, huwag kang umalis. Maayos pa namin ang lahat. Paano, Marilyn? Hindi ko alam. Maaari nating paalisin sina Ben at Aling Mila. At pagkatapos, ano? Sa susunod na may problema ka, gagamitin mo rin ako bilang solusyon? Hindi na magkakaroon ng susunod na pagkakataon, Marilyn. Bago nito, sinabi mo rin na hindi na magkakaroon ng pagkakataon at nangyari pa rin. Iyon ay isang pagkakamali. Iyon ay isang desisyon. Isang desisyon na ginawa mo nang hindi ako kinonsulta, nang walang pakialam kung ano ang mararamdaman ko. At hindi mo ako mapapatawad? Marilyn, hindi ito usapin ng pagpapatawad.
Ito ay usapin ng pagprotekta sa sarili ko. Kung mananatili ako dito, maipapahiya mo ako ulit, maaga o huli. Hindi totoo yan. Hindi totoo? Kung gayon, bakit mo ginawa ito ngayon? Dahil inakala ko na maiintindihan mo. Maiintindihan ano? Na kailangan kong magsakripisyo para sa kaginhawaan ng mga estranghero? Hindi sila estranghero. Para sa akin, estranghero sila na mas masama ang trato sa akin kaysa sa aso. Sa sandaling yon, tumunog ang telepono ko, ang real estate agency iyon. Ginoong Santiago, mayroon kaming napakagandang balita. Mayroon na kaming 3 offer para sa inyong bahay. Talaga? Oo, ang isa ay 9,200,000, ang isa ay 9,400,000, at ang pangatlo ay 9,800,000. Lahat ay cash, lahat ay isasara sa linggong ito. Tinatanggap ko ang 9,800,000. Perpekto. Kailan kami maaaring pumirma ng contract to sell? Bukas na bukas din. Inaasahan ko kayo ng 10 ng umaga. Nang ibinaba ko ang telepono, lahat ng pamilya ay nakatingin sa akin ng gulat. Naibenta mo na ang bahay? Tanong ni Marilyn ng may basag na boses. Bukas, pipirmahan ko ang contract to sell. Sa Biyernes, ibibigay ang mga susi. Ito ay isang kabaliwan. Ang kabaliwan ay ang pagpayag na mawalan ako ng respeto sa sarili kong bahay. Tay, i-reconsider mo, pakiusap. Ni-reconsider ko na, Marilyn, sa loob ng 3 oras, mula nang pinaalis mo ako sa kwarto ko hanggang sa tinawagan ko ang real estate agency. At saan kami titira? Hindi na iyan ang problema ko. Anak mo ako. Oo, anak kita. At iyan mismo ang dahilan kung bakit inasahan ko na mas mabuti ang pagtrato mo sa akin. At ang mga bata, hindi mo ba iniisip ang mga apo mo? Iniisip ko ang mga apo ko araw-araw. Iyan ang dahilan kung bakit tinuturuan ko sila na walang sino man, kahit pa pamilya, ang may karapatang magpahiya sa iba. Trauma ang dinudulot mo sa kanila. Ang nagdudulot ng trauma sa kanila ay ang makita kung paano pinahihirapan ng nanay nila ang lolo nila. Ako, tinuturuan ko sila. Lumapit sa akin si Kaben. Ernie, kasalanan namin ito. Aalis kami ngayon din. Kaben, wala kayong kasalanan. Humingi kayo ng isang bagay na itinuturing ninyong makatwiran. Ang anak ko ang nagdesisyon na ibigay iyon sa inyo nang hindi ako kinonsulta. Pero maayos pa namin. Hindi na maayos. Ang problema ay hindi kung saan kayo matutulog. Ang problema ay ang anak ko ay kayang paalisin ako sa kwarto ko nang hindi man lang nagtatanong kung ano ang opinyon ko. Umiiyak si Aling Mila. Ernie, kailanman ay hindi namin ginusto na maging sanhi ng lahat ng ito. Aling Mila, wala kayong sinanhi. Ang anak ko ang sumasanhi sa lahat nang nagdesisyon siya na mas mahalaga kayo kaysa sa akin sa sarili kong bahay. Tumayo si Marilyn nang biglaan. Tama na! Pagod na akong sinisisi mo ako sa lahat. Sino ang dapat kong sisihin, Marilyn? Lahat sila? Si Kaben sa pagrereklamo, si Aling Mila sa pagsuporta, si Marco sa hindi paghahanap ng ibang solusyon. Marilyn, wala sa kanila ang nagpaalis sa akin sa kwarto ko. Ikaw. Hiningi ko sa iyo na magpalit. Inutusan mo akong magpalit. Ang pagkakaiba ay minimal. Ang pagkakaiba ay napakalaki. Ang isa ay konsultasyon sa pagitan ng mga matatanda. Ang isa naman ay utos na ibinibigay sa isang empleyado. Hindi kita empleyado. Eksakto, hindi ako ang empleyado mo. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ako tumatanggap ng mga utos. Tay, nagiging imposible ka na. Nagiging isang tao ako na rumerespeto sa sarili ko. Sinubukan ulit ni Marco. Ernie, paano kung pag-usapan nating lahat ito ng kalmado bukas? Bukas, pipirmahan ko ang benta ng bahay, Marco. Wala nang dapat pag-usapan. Hindi mo maaaring i-postpone ang pagpirma. Para saan? Para kumbinsihin ninyo akong manatili kung saan ako ay hinuhumili? Walang humumili sa iyo, sigaw ni Marilyn. Hindi mo ako hinumili. Ang paalisin ako sa kwarto ko sa sarili kong bahay ay hindi humuhumili sa akin. Ito ay isang praktikal na solusyon. Ito ay isang praktikal na kahihiyan. At anong gusto mong gawin ko ngayon? Wala, Marilyn. Huli na para gumawa ng anumang bagay. Huli na para saan? Huli na para ipakita sa akin na rinerespeto mo ako.
Nagkaroon ka ng 7 pa na taon para ipakita sa akin ang respeto at pinili mong hindi gawin yon sa pinakamahalagang sandali. Anong pinakamahalagang sandali? Ang sandali kung saan kailangan mong pumili sa pagitan ng pagpapahiya sa tatay mo o pagpapakomportable sa mga bisita mo. Pinili mo ang pagpapahiya sa tatay mo. Lumapit sa akin si Jonas. Lolo, wala bang anumang magagawa kami para manatili ka? Jonas, mahal. Kailangan ng lolo na manirahan sa isang lugar kung saan siya rerespetuhin. Rinerespeto ka namin. Oo, rinerespeto ninyo ako pero ang mama ninyo hindi. At paano kung kausapin mo si mama? Kinausap ko na ang mama ninyo, Jonas. Kaninang umaga, sinabi niya sa akin na kailangan kong lumipat sa silid sa likod para magamit ni Nakaben at Aling Mila ang kwarto ko. At ayaw mo? Hindi, mahal. Iyon ang kwarto kung saan ako natulog kasama ang Lola Elena ninyo. Kung saan ko siya inalagaan nang nagkasakit siya, kung saan siya namatay sa mga bisig ko. Napakahalaga niyan sa akin. At hindi iyan alam ni Mama? Alam na alam niya, Jonas. Pero nagdesisyon siya na mas mahalaga na komportable matulog si Kaben kaysa protektahan ang mga alaala ng tatay niya. Sumabog si Marilyn. Tama na ang pag-arte na biktima. Kuwarto lang yon. Kuwarto lang. Ang kwarto kung saan namatay ang nanay mo, kuwarto lang. Patay na si Mama, buhay si Kaben at kailangan niyang matulog ng maayos. Ayan na, Marilyn. Iyan ang eksaktong mentalidad mo. Walang halaga ang mga patay, ang mga buhay na nagrereklamo lang ang mahalaga. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Iyan mismo ang ibig mong sabihin at iyan mismo ang dahilan kung bakit ako aalis. Kinuha ko ang mga maleta ko at naglakad papunta sa pinto. Saan ka pupunta ngayon? Tanong ni Marilyn. Sa isang hotel hanggang sa makahanap ako ng condo unit. At paano kung magbago ang isip namin? Marilyn, hindi ako nagbabago ng isip. Kapag may nagpapakita sa akin kung sino talaga sila, naniniwala ako. Hindi ako masamang tao. Hindi ka masamang tao, Marilyn, pero isa kang anak na hindi rumerespeto sa kanyang ama at hinding-hindi ko napapayagan pa ang sinuman na mawalan ng respeto sa akin. At paano kung mangako kami na aalis sina Kaben at Aling Mila bukas? Huli na para sa mga pangako. Bakit? Dahil ang problema ay hinding-hindi sina Kaben at Aling Mila. Ang problema ay nagdesisyon ka na mas mahalaga sila kaysa sa akin. Binuksan ko ang pinto at lumingon ako sa huling pagkakataon sa bahay na tinirhan ko sa loob ng 45 taon. Mga bata, sabi ko sa mga apo ko, mahal na mahal kayo ng lolo. Huwag na huwag ninyong kakalimutan yan. Kailan ka namin makikita? Tanong ni Sofia na umiiyak. Kapag natuto na ang mama ninyo na respetuhin ako. At paano kung hindi siya matuto? Kung gayon, kapag malaki na kayo at maaari na kayong bumisita sa akin ng kusa. Tumakbo si Marilyn sa likod ko. Tay, hindi ka maaaring umalis ng ganyan. Paano ako dapat umalis, Marilyn? Pag-usapan ang mga bagay? Napag-usapan ko na ang mga bagay. Kaninang umaga, sinabi mo sa akin na kailangan kong lumipat sa silid sa likod. Sinasabi ko sa iyo na lilipat ako sa ibang lugar. Iba iyan. Eksakto lang iyan. Isang unilateral decision na nakakaapekto sa ibang tao. Pero ako ang anak mo. Eksakto. Anak kita. At yan mismo ang dahilan kung bakit mas masakit na ipahiya mo ako. Sumakay ako sa taxi na tinawag ko. Mula sa bintana, nakita ko ang buong pamilya na nakatayo sa pintuan ng bahay na hindi na sa akin. Sina Kaben at Aling Mila ay mukhang nagkasala. Si Marco ay mukhang nalilito. Umiiyak ang mga bata. Si Marilyn ay mukhang galit at desperada ng sabay. Pero pakiramdam ko malaya ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, pakiramdam ko malaya ako. Kinaumagahan, pinirmahan ko ang benta ng bahay. Ang mamimili ay isang batang mag-asawa na may 2 anak na nakakita sa property noong isang araw at agad na nagkagusto. Perpekto ito para sa pamilya namin, sabi nila. Inaasahan namin na magiging napakasaya kami dito. Sigurado ako na magiging masaya kayo, sagot ko. Ito ay isang bahay kung saan maaari kang maging napakasaya kung rerespetuhin mo ang sarili mo. Sa sumunod na linggo, habang naghihintay ako ng huling documentation,
Naghanap ako ng condo unit. Nakahanap ako ng magandang 2-bedroom unit sa sentro ng lungsod. Mayroon itong maraming liwanag, magandang tanawin ng plaza, at higit sa lahat, mayroon itong kwarto na walang sinuman ang makakukuha sa akin. Tinawagan ako ni Marilyn araw-araw sa linggong iyon. Tay, i-reconsider mo ang benta. Maayos namin ang lahat. Naayos na, Marilyn. Paanong naayos? Hindi na ako nakatira kung saan ako ay hinuhumili. At anong gagawin namin? Ang ginagawa ng lahat ng normal na pamilya, maghanap ng matitirhan at bayaran ninyo mismo. Pero alam mo na wala kaming pera para umupa ng ganoong kalaking bahay. Kung gayon, umupa kayo ng mas maliit na bahay. At sina Ben at Aling Mila, problema na ninyo yan, hindi problema ko. Tay, matatanda na sila. Matanda rin ako at pinaalis ninyo pa rin ako. Isinara ang huling documentation noong Biyernes. Nakatanggap ako ng 9,800,000 na cash at ibinigay ko ang mga susi sa bagong pamilya. Ito ay isang mapait na sandali. Sa isang banda, malungkot ako na nawala ang bahay, kung saan ako ay naging masaya sa loob ng ilang dekada. Sa kabilang banda, gumaan ang pakiramdam ko na hindi ko na kailangang tiisin ang mga kahihiyan. Nang hapong iyon, lumipat ako sa bago kong unit. Maliit iyon kumpara sa bahay, pero akin iyon. Walang sino man ang makapagpapaalis sa akin sa kwarto ko. Walang sino man ang makapag-uutos sa akin. Walang sino man ang makakawalang galang sa akin. Isang linggo pagkatapos ibenta ang bahay, nagpakita si Marilyn sa unit ko. Tay, kailangan kitang kausapin. Nakahanap na kami ng matitirhan. Umuupa kami ng mas maliit na bahay pero tay, kailangan ni Ben at Aling Mila na pumunta sa home for the aged. At hindi ka ba naawa? Dapat ba akong maawa? Sila ay matatanda na walang pinagkukunan. Matanda rin ako at wala akong respeto sa sarili kong bahay. Pero ikaw ang tatay ko. Eksakto, ikaw ang tatay mo at mas masama ang pagtrato mo sa akin kaysa sa dalawang estranghero. Sinabi ko na sa iyo na nagkamali ako. Madaling sabihin na nagkamali ka, Marilyn. Ang mahirap ay ang huwag magkamali. At anong maaari kong gawin para mapatawad mo ako? Wala. Dahil ang problema ay hindi na kailangan mong humingi ng tawad. Ang problema ay hinumili mo ako ng hindi nag-iisip ng 2 beses. At hindi makikilala ng mga anak ko ang lolo nila. Makikilala ako ng mga anak mo kapag matanda na sila at maaari na nilang maintindihan kung bakit kailangang lumayo ng lolo nila sa kanyang pamilya. At samantala, lalaki sila na alam na may kahihinatnan ang mga aksyon, maging ang mga aksyon ng kanilang nanay. Tax na buwan pagkatapos ibenta ang bahay, nabubuhay ako ng pinakatahimik na buhay na naranasan ko sa loob ng maraming taon. Komportable ang unit ko, akin ang routine ko, akin ang mga desisyon ko. Walang sino man ang makapagpapaalis sa akin sa kwarto ko dahil iyon ang kwarto ko sa unit ko na binayaran ko ng pera ko. Patuloy akong tinatawagan ni Marilyn 1 beses sa 1 linggo para tanungin kung ayaw ko bang makipagbati sa pamilya. Tay, namimiss ka ng mga bata. Namimiss ko rin sila, pero hindi iyon nangangahulugan na kailangan kong tiisin ang mga kahihiyan para lang makita sila. At paano kung mangako ako na hinding-hindi na mangyayari ang ganoon? Marilyn, ginawa mo na ang pangakong iyan sa mismong umaga na pinaalis mo ako sa kwarto ko. Sinabi mo na pansamantala lang sina Ben at Aling Mila na hindi sila magiging istorbo, na maiintindihan ko. Pero ngayon, seryoso ako. Seryoso ka rin nang sinabi mo sa akin na kailangan ni Ben ang kwarto ko dahil sa mga medical na dahilan. Ang totoo ay wala na akong tiwala sa anak ko at kung walang tiwala, walang ugnayan. Pinatunayan niya na kapag kailangan niyang pumili sa pagitan ng pagrespeto sa akin at pagbibigay kasiyahan sa iba, pinili niya ang pagbibigay kasiyahan sa iba. At hindi na ako handang manirahan na naghihintay ng susunod na kahihiyan. Sa inyo na nakinig sa akin hanggang dito, sa inyo na alam ang buong kwento ko, gusto kong magtanong ng isang napakahalagang bagay. Mayroon ba sa buhay ninyo na trinatrato kayo na parang dispensable sa sarili ninyong espasyo? Isang tao na gumagawa ng desisyon tungkol sa buhay ninyo nang hindi kayo kinukonsulta.
Inakala ng anak ko na maaari niya akong paalisin sa kwarto ko dahil tatay niya ako, dahil kailangan kong intindihin, dahil kailangan kong maging maunawain. Pero lumalabas na ang pagiging ama ay hindi nangangahulugang pagiging isang mamamayan ng pangalawang uri sa sarili mong bahay. Alam ba ninyo ang natutunan ko? Minsan, ang tanging paraan para mabawi ang respeto ay ang lumayo sa mga tao na hindi rumirespeto sa inyo, na hindi mahalaga kung sila ay pamilya, kaibigan o sino man. Kung may nagpahiya sa iyo, kailangan mong maging handa na lumayo. Hindi ko sinasabi na kailangan mong ibenta ang bahay mo tulad ng ginawa ko, pero sinasabi ko na kailangan mong maglagay ng mga limitasyon, na kailangan mong maging handa na magsabi, hanggang dito na lang, na kailangan mong pahalagahan ang dignidad mo ng higit pa sa anumang ugnayan. Ang payo ko ay ito. Kung may nagpapaalis sa iyo sa lugar mo sa sarili mong bahay, paalisin mo siya sa buhay mo. Kung may nag-uutos sa iyo sa sarili mong espasyo, alisin mo siya sa espasyo mo. Kung may hindi rumirespeto sa iyo kung saan ka dapat respetuhin ng husto, lumayo ka sa taong iyon dahil sa huli, mas mabuting mamuhay ng mag-isa ng may dignidad kaysa mamuhay ng may kasama ng walang respeto. At ang aral na iyan, bagamat masakit, ay maaaring makapagligtas sa iyo ng maraming taon ng kahihiyan. Ikwento ninyo sa akin kung anong bansa kayo nakikinig, at ikwento ninyo sa akin kung ang kwentong ito ay nagparamdam sa inyo na mag-isip tungkol sa mga limitasyon sa sarili ninyong buhay. Dahil ang pag-iisip na iyon ay maaaring ang unang hakbang para mabawi ninyo ang lugar ninyo sa mundo. Ang kwento ko ay walang masayang pagtatapos sa tradisyonal na kahulugan. Hindi ako nakipagbati sa anak ko. Hindi ako bumalik sa bahay ko. Hindi ko nabawi ang ugnayan ko sa mga apo ko. Pero mayroon akong isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng iyon. Ang dignidad ko ay buo. At sa edad ko, ang dignidad ang tanging talagang mahalaga.